maging sa mga nanonood po sa atin through online. Ayan, ang ating pong Bishop Mami ay nandoon po ngayon sa Imus, Cavite, sa ating pong isang church doon at siya po ay naimbitahang mangaral ngayong araw na ito. At naniniwala po tayo na sa tuwing nagkakatipon ng mga anak ng Diyos ay may nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, may mangyayari sa mabuti ngayon. There will be a good thing that will going to happen in your life. Amen? Now, let us open our Bible. Are you ready to listen to the Word of God? Buksan po natin ang ating Biblia sa Galatians chapter 6, verse 17. At babasahin po natin sa Amplified Version. Galatians 6:17. Meron na ba? Habang inihintay po natin, ayan, nakakatuwa pong makita na bagamat meron po tayong pandemic, ang mga kapatid natin ay nagpapatuloy kay Lord. Amen. Hindi ho tayo natatakot o nag-aalala sa anumang bagay sapagkat alam natin ang ating Diyos na pinupuri, sinasambat, pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Naipasa ko ba na? Okay. Sige po, babasahin ko na lang, tapos ulitin na lang po natin mamaya. Galatians chapter 6, verse 17. From now on, let no one trouble me by making it necessary for me to justify my authority as an apostle and the absolute truth of the gospel. For I bear on my body the branding marks of Jesus, the wounds, scars, and other outward evidence of persecutions. This testify to His ownership of me. Okay, tayo lahat ay sanaling yumuko, tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Kami muling nagpapasalamat, Ama, sapagkat tunay ngang napakabuti mo sa amin. Tunay ngang hindi ka nagpapabaya. Lagi po namin nararanasan ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Tunay nga tapat ka sa iyong mga pangako. Tulad ng sinabi mo't ipinangako mo, when two or three gathered together in your name, you are in the midst of them. And right now, Lord, we acknowledge and we believe that your presence is with us. Palakasin mo mga nanghihina. I-revive mo nangangailangan ng revival. I-restore mo nangangailangan ng restoration. Pagalingin mo mga may sakit karamdaman. Tunay nga, Panginoon, kailangan lagi namin ng iyong pagkilos at umaasa kami, malaya kang makakilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, at walang ibang maitaas, walang ibang maluwalhati, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Bago ho tayo mo po, pakisabi mo sa kanan kaliwa mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa Kanya, may plano sa iyo si Lord. Amen. Sige po, malakas sa balakpak sa atin, Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay makakaupo. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, diretso na po tayo sa Word of God. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa church ng Galatia or Galatia. At ang sabi po niya rito, sapagkat ito po yung mga huling mga bahagi ng kanyang liham doon sa church. And that time, listen to me, that time ay meron pong mga kaguluhang mga issue na kinaharap ang iba't ibang mga churches. That time may mga pumasok po sa church, listen to me church, nandiyan po ba kayo? May mga pumasok pong ibang mga katuruan, dala ng mga Judaizers, dala ng pag sinabi pong Judaizers, ito po yung mga Kristiyano na kanilang tinatangkilik at pinupush sa church yung pong paniniwalang Judaismo. Ang tawag ho sa kanila yung mga Judaizers. Meron din po mga pumasok na mga Helenista na kung saan gusto nilang iba-ibahin yung mga katuruan tungkol sa pangangaral na natanggap ng mga apostol mula kay Kristo. At ang sabi nila, no, pinabubulaan ng mga taong ito yung pagiging lingkod ni Apostol Pablo. No, ni Pablo na kung saan ay niligtas ni Lord at binago ng Panginoon. At dito po sa huling sulat niya rito sa Galatia, sinasabi niya rito, from now on, let no one trouble me by making it necessary for me to justify my authority as an apostle. Sabi niya na mula sa oras at araw na ito, wala nang manggugulo sa akin, na para baga kailangan ko pang i-testify, patotohanan, na ako ay lingkod ng Diyos and the absolute truth of the gospel. For I bear on my body, sapagkat taglay ko sa aking katawan, para baga sinasabi rito po sa Pablo, no, na siya'y tunay na lingkod ng Diyos, sapagkat taglay niya sa kanyang katawan, a branding
marks of Jesus. No? That time, marami nagsasabi, si Apostol Pablo ay hindi tunay na lingkod ng Diyos, hindi siya tunay na apostol ni Kristo, maaari siya espiya pa rin ng Roma. No? Iba-iba yung kumakalat tungkol sa mga pagtuturo ni Pablo. So sinasabi niya rito, for I bear on my body, ako'y tunay na lingkod ng Diyos, sapagkat taglay ko sa aking katawan, the branding marks of Jesus. Pag-usapan po natin ngayon, ang title ay branding. Sabay-sabay sabihin branding. Okay, magpapalaro po ako, okay, sa oras na ito para mas masaya tayo ngayon, ha? Meron po akong papremyo, medyo simple lang, okay, chocolate, okay? Ang laro natin, ganito, ilan ba to? Girls versus boys, okay? Sino yung mas mabilis makakuha kung anong brand ito? Kasi pag sinabing branding, alam natin ito, tungkol ito sa brand, okay? Babae versus lalaki. Okay, pipili muna tayo ng isang lalaki, isang babae, lapit mo agad. Sige po, yan. Mula dito agad. Sino ba to? Ayan, Isaak, ang lalaki. Babae, sino? Sa babae naman. Ate Lab, sige Ate Lab. Bilis. Okay. Okay, isa pa. Tatlong lalaki pa, tatlong babae pa. Anthony, Tony. Tonyo, dito ka, Tonyo. Benerson. Ayan. Ano 500? Isang lalaki na lang. O, Leia, Kat. Dito kayo. Kar. Isa pang lalaki. Ha? Sino ba dyan? Hindi pwede kayo dyan? Ha? Lahat kayo dyan talaga? Ayan, si Dave. Isang babae pa rito. Isa pa pong girl dito. Ayan. Okay. Nagpe-pray na yung nandun. Okay. Pila kayo. So, makakalaban. Si Leia versus Isaac. Okay, yan. Papakita ko sa inyo isang bahagi ng brand, kailangan mag-unahan kayong mabanggit kung ano. Ha? Okay? Ready na ba? O, tingin kayo doon. Doon kayo titingin. Titingin kayo doon. Okay. Pen shop. Ay, wala pa. Pakipindot. Mars, tulungan mo ako. Shen. Marvel. Nauna siya. Kala ko Captain Marvel. Okay. Oo nga. Pakipindot. Oy, may ganun eh. Ikaw Oh. talaga. Pastor Wala ka na. pala. Talo ka na eh. Kano magpaliwanag? Competitive kami. Okay, sunod. Tingin kayo doon. Tingin. Ready, go. Honda! Sino na una? Sige, sabay. Sino ba nauna? Sabay na lang, sabay. Okay, ulit. Isa pa. Meron pa kasi isa pang extra eh. Civic! Wala pa. Sige. Pakipindot. Ay. Red Bull! Okay. Umiinom yan eh. Okay, bawal May po. coach eh. Magko-coach ha? Walang magko-coach. Sila wala. naglalaro, Wala, okay? pagka sa amin yan. Yung magko-coach po at magbabanggit ng pangalan, ipagbabawal ng umati sa church mula ngayon. Okay? Ayan. Para po, walang dayaan. Yung yung magbabanggit dyan, ng sisigaw agad, hindi naman kayo naglalaro, okay? Ayan ha? Biro lang po, baka maniwala ang iba dyan, matisod ha? Okay. Pakipindot. Ayun, kayo. Kojik. Kojik. Hindi, kayo lang naglalaro. Tahimik lang kayo. Koji. Hindi. Kapitel. Bawal magbanggit. Chinchansu. Sige, pwede kayo magtulong. Ha? Chinchansu? Mali. Hindi. Mali. Siret. Red. Kaya nyo yan. Iba ulit, Pastor. Olay. pang- Ayun, olay. Thank you. Olay. Yes, Ayan. guys, meron na tayo. Last. Dave versus Gail.
Okay. Pakipindot. Hindi ko makita. Lace. Very good. Ayan. Salamat po. Salamat. Oo. Wala na akong regalo eh. Sabay-sabay na lang natin hulaan, ha? Ano ito? Pakipindot. Amazon. Ayan. Amazon. Okay? So, yung mga brand na yon, yung mga logo na yon, ay nagpapakilala kung ano yung brand na yon. Ibig sabihin po ng branding, babasahin po natin, what is the meaning of branding? The act of giving a company a particular design or symbol in order to advertise its products and services. The activity of connecting a product with a particular name, symbol, etc., or with a particular features or ideas in order to make people recognize the product and to buy it. So yung mga, pagsabi pong branding, paglalagay ito ng tatak, ng simbolo, para makilala kung ano po yung produkto o yung serbisyong ibinibigay nito. Yung po ang ibig sabihin ng branding o yung bagang tatak, okay? So balikan natin sa Apostol Pablo, Galatians chapter 6, verse 17. Sabi niya rito, for now on, let no one trouble me by making it necessary for me to justify my authority as an apostle and the absolute truth of the gospel. For I bear on my body the branding marks of Jesus, the wounds, scars, and other outward evidence of persecutions. This testify to His ownership of me. Dito po sa talatang ito, pag-usapan po natin yung branding marks of Jesus. Sabay-sabay sabihin, branding marks of Jesus. Nung unang panahon po, listen to me, nung unang panahon, mga panahon siguro nila, Pastor, ayoko na magbanggit ang pangalan. Nila Sir Pajardo, siguro nung mga panahon noon, di ba? Yung mas matatanda pa noong mga unang panahon, ang mga tao po ay talagang nilalagyan ng branding o ng tatak. Isa pong museo na makikita po yung ganito pong iba't ibang klase ng tatak, pakipindot. Ayan po, no? Yan po yung mga itinatatak sa tao, yan po yung mga itinatatak kung ito man ay hayop na nagpapakilala kung sino ang may-ari at kung ano yung ginawa noong tinatakang iyon. No? Actually, hanggang maging sa panahon natin ngayon, ang mga cattle po, yung mga baka, kambing, o yung iba't ibang mga hayop, ay nilalagyan po, pati kabayo, ng marka na nagpapakilala kung sino yung may-ari nito. Tulad yan, ang may-ari po niyan ay si BT. Sino kaya yung BT na yan, no? Ha? Kulang ng S. Okay? Benelson Tisoy. Okay? So, siya may-ari niya, si Benelson Tisoy. Eh, yung W. Sino kaya yan? Anyway, noong unang panahon, pati ang mga pagnanakop po, ang mga malalakas sa bansa, sa mga bansang kanilang pupuntahan at may nakuha ho silang mga alipin, ang mga may-ari po ng mga nakuha nilang alipin ay nilalagyan din ho nila ito ng marka. Tanda na sila ay alipin at sila ay meron ng may-ari sa kanila. Yun po yung ibig sabihin. Yan po ay totoong nangyayari. Actually po, meron pong picture sa isang museum na kung saan ang pangalan po ng lalaki ito si Jonathan Walker, na kung saan ang kanyang kamay ay may tatak pong SS. No? So, tanda na itong lalaki ito, si Jonathan Walker, may ibig sabihin po yung SS na yan, kasi picture na lamang. Maaring dalawa daw ang ibig sabihin ng branded hand na yan, no? Emblem of slave stealing, ang SS ay slave stealing, mag-alipin na nagnakaw, or slave savior. O itong may tatak na ito ay aliping nagligtas, o may mga nagawa ho siyang bagay na natuwa ang kanyang amo, nilagyan siya ng tatak. So pag may tatak po nung unang panahon, ito'y nangangahulugang, ikaw ay alipin o kung ano ang iyong nagawa. Now listen to me. Pinag-usapan ho natin ang branding. Did you know, mga kapatid, darating ang panahon na ang mga tao po, no, biblically speaking, ay lalagyan din po ng tatak. No? Sabi po ng Revelation, chapter 13, verse 16 to 18, and He causes all the small, and the great, and the rich, and the poor, and the free men, and the slaves to be given a mark
on the right hand, or on their forehead. Sa huling panahon po, listen, bibigyan ng tatak ang lahat ng tao. Ito may dakila, ito may mahirap, ito man ay malaya, ito man ay alipin, o ano man ang kalagayan ng tao, ilalagyan ng marka sa kanyang kanang kamay o sa kanyang ulunan. And He provides that no one will be able to buy or to sell except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who understand calculate the number of the beast. For the number is that of a man, and his number is 666. Alam natin yung 666. So sa huling panahon, mga kapatid, ito po ay mangyayari. Hindi po ibig sabihin ng 666 na yon ay talagang numerong 666. Sabi ng Bible, ang mga matatalino ay makakaalam kung anong ibig sabihin nito. Nung bata pa po ako, natatakot ako sa ganyang kwento. No? Sino rito yung pag pinag-uusapan yung mga tatakan na kinikilabutan? Di ba? Akala natin, pag mga tatak noon, talagang may number, pakipindot, talagang meron kang barcode na may 666. No? Pero actually po, mga kapatid, this mark of the beast, 666, technology is already here. Nandito na po yung technology na yan. Actually po, kung titingnan ho natin, itong nangyayaring COVID-19 na ito, listen to me, is a preparation kung ano yung kayang gawin ng magiging mamamahala, yung 666 na yan, sa huling panahon. Napansin niyo po ba ngayon? No? Kailangan meron kang face shield, face mask. Hindi ka makakapasok. No? Sisitahin ka. Pasok ka pa lang doon sa mall, papasok ka sa bangko o sa anumang bagay. Pag wala kang face shield, face mask, hindi ka makakapasok. Ito'y preparation na po, mga kapatid. At actually po, mga magulang kapatid, no, hindi na po yan ngayong malayong kwento. May mga hayop na po sa iba't ibang mga bansa, pakipindot, na nilalagyan talaga po na tinatawag na microchip. No? Ewan ko, meron na dito sa Pilipinas yan, no? Para hindi mawawala yung kanilang mga hayop, no? Yung alaga nilang aso o pusa, yung anumang mahal nilang pet, na pag ito'y naligaw, kaya nilang hanapin through GPS kasi meron itong microchip. At sa ibang bansa po, listen, thousands of Sweden, no? Libo-libo pong mga Swedens ang meron na pong pakipindot ang may microchip under the skin. Meron na po yan. Tingnan nyo po sa inyong mga laptop, no, sa inyong mag-google po kayo, meron na po mga bansa na pinapractice na po ng paglalagay ng microchip. Tanda at marka kung sino siya, no? Magkano ang pera niya sa bangko, yung profiling niya, pati ang health niya, nandyan na nakalagay lahat. Nandiyan kayo? Now, so ibig sabihin, mga kapatid, sa uling panahon talagang magkakaroon ng tatakan. Sabi mo sa katabi mo, magkakaroon ng tatakan. Pero kay Apostol Pablo, iba ang kanyang tatak. Kasi that time, ang pinagtatanggol niya ay ang kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Ang kanyang pagiging apostol. Kaya ang sabi niya, for I bear on my body, sapagkat taglay-taglay ko sa aking katawan, ang branding, marks of Jesus. Taglay ko sa aking katawan. Ibig sabihin po, listen to me, habang si Pablo ay nagsasalita rito sa Church of Galatia na kung siya'y nakakaroon ng kalituhan, kung siya ba'y lingkod ng Diyos, may mga naninira sa kanya, pinatotohanan niya na kanyang pagiging tunay na lingkod ng Diyos ay yung kanyang marka. Literally po, si Apostol Pablo ay tumanggap, pakipindot, ng iba't ibang klase ng paghihirap sa paglilingkod. Nanya kayo? Talagang tumanggap ho siya ng mga palo sa kanyang katawan, nasugatan ng kanyang likuran, nasugatan ng kanyang katawan, na naging peklat na, no? Na kung saan, sabi niya, gusto niyo patotohanan ko na ako'y lingkod ng Diyos? Tignan niyo yung aking likuran. Tignan niyo yung aking katawan, punong-puno ito ng patotoo, ng sugat ng aking pagsunod kay Kristo. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. So hindi po ito ibang topic kay Pablo. Talagang that time kailangan niyang patotohanan siya ay lingkod ng Diyos sa pamagitan ng marka niya. Bago ko ituloy ito, mga kapatid, tanong mo yung katabi mo, ano na ang marka mo kay Kristo? What is your mark or brand na tagasunod ka nga ni Kristo? Listen to me, church. Madaling sabihin kasi tagasunod tayo ni Lord. Madali kasi sabihin natin, Kristiyano tayo. Wala sigurong
dito magsasabing hindi siya Kristiyano. Nandiyan kayo? Pero ano ang marka natin na tayo nga'y tagasunod ni Kristo? Sabi po sa Pablo rito, 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila, makilang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. So sinasabi niya dito, yung mga dinanas niya sa paglilingkod. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit. So yun yung sinasabi niya po sa Pablo doon sa Church of Galatia. Ilang beses siyang hinagupit? 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 5 beses na paulit-ulit yun. Verse 25, tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsan na may binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, naglalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at mga Hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Ibig sabihin, grabe yung tinitiis niya. Grabe yung persecution na dumating sa kanya. Tinatanong siya, sabi niya, lingkod ka ba ng Diyos? Totoo bang tagasunod ka ni Kristo? Sabi niya, ito yung mga dinanas ko. Ito yung marka ko. Hello? Minsan kasi tingin lahat sa akin, now allow me just to preach right now. Minsan kasi ang tingin natin ng pagiging marka, ng pagiging Kristiyano, basta umating ka every Sunday sa church. Ang tingin natin, ang marka natin sa pagsunod kay Kristo, basta faithful ka, nagbibigay ng iyong tithes and offering. Tingin natin ang marka na pagiging Kristiyano, mayaman, maganda pumorma, maganda magdamit, marunong magsalita ng hallelujah, praise the Lord. Ang marka natin, laging panlabas, magsuot ng t-shirt na nakalagay, hallelujah, praise the Lord, Jesus. At yun na ang marka mo ng pagiging Kristiyano. Pero ang katotohanan, listen to me, kailangan meron kang tiisin. Alang-alang kay Kristo, yun ang magpapatotoo na ikaw ngay lingkod ng Diyos. Hindi po madali ang maging Kristiyano. Kailangan makita sa yung tunay na marka. Madaling sabihin Kristiyano. Sabi nga ni Bishop Ramos, no, pananamit Kristiyano. Magsalita Kristiyano. Pakipagkamay Kristiyano, ngumiti Kristiyano. Pero paglabas natin, kapag may persecution, kapag may mga bagay tayong hinaharap na pagsubok sa ating pananampalataya, kamusta na ang pagiging Kristiyano mo? Kay Pablo sabi niya, nag-aalinlangan kayo na ako'y lingkod ng Diyos. Ito ang aking mga tiniis. Ito ang aking mga pinagdaanan sa paglilingkod. Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Talagang paglilingkod kay Lord, hindi na mapagpapasarap eh. Ang pagiging Kristiyano, sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, ang katotohanan, ang paglilingkod, ay merong sakripisyo. Amen ba? Hindi po ito pagpapasarap ng buhay. Hello? Naupo tayo dyan, makikinig ng 2 oras, paglabas natin, piling natin talagang, wow, born again ako. Sabi mo sa katabi mo, boom. Yun na ba yun? Umupo ka lang dyan ng 2 oras, pero paglabas mo, pagdating mo sa inyong tahanan, kung gulpihin mo yung anak mo, gano'n na lang. Kumurahin mo yung asawa mo, gano'n na lang. Huwag ko kayo magagalit sa akin. Pero ang ating patotoo, ang ating buhay, ang magpapakita kung tayo ngay lingkod at totoong anak ng Diyos. Sabi niya rito, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat. Yung iba sa atin nagpupuyat, alam niyo kung bakit? Alam mo katabi, bakit ka ba laging puyat? Okay. Si Pablo, ang pagpupuyat niya ay dahil sa paglilingkod. Yung iba rito, puyat na puyat, kaya pagdating sa church, antok na antok. Tanongin mo, anong ginawa kagabi? Nanood ng Netflix, nag-cellphone, nag-YouTube, nag-ML. Tapos sasabi, Hello? Puyat na puyat ka, pero anong dahilan?
Kay Pablo sabi niya, ilang beses akong nagutom, napuyat. Bakit? Sa paglilingkod. At yun ang kanyang marka ng kanyang pagiging Kristiyano. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang magbalaban, may balaban. Bukod sa lahat ng yan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Grabe. Sa kabila na meron siyang pagsubok sa personal, sa kabila na may tinitiis siya alang-alang sa paglilingkod kay Kristo, ang nasa isip pa niya, kapatiran. Tayo very selfish sa ating sarili. Pero tayo, totoo lang, ang Kristyanismo ngayon ay very selfish. Puro sarili ang iisipin, anong sa akin dyan, anong para sa akin dyan, meron ba ako dyan? Pupunta ako dyan, ano bang ibibigay nyo? Pero Kristiyano yan. Sabi niya, sa kabila ng lahat ng yan, iniisip ko pa, tinaalala ko araw-araw ang mga iglesia. Kung may nangihina, karamay nila ako. Yan talaga yung totoong naglilingkod kay Lord eh. Hindi mo ikinasisi at kinagagalak ang mga nangihinang kapatiran. Karamay nila ako. Nakiramay ka na ba sa mga kapatid mong nangihina? O pinagtatawanan mo kapag nangihina? Naranasan mo na bang umiyak para sa ibang kapatid mo? Umiyak ka dahil nahulog sila sa magkakasala. Umiyak ka dahil sa may pinagdadaanan sila. O masyado tayong selfish, totoo lang. Sarili lang natin ang ating iniintindi. Ang katotohanan ng totoong tatak ng pagiging Kristiyano natin ay yung ating ipinapakitang pag-ibig sa ating kapatid. Hindi po yan sa salita, kundi maipakita sa ating pamumuhay. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nauhulog sa pagkakasala, labis na nahihirapan ang aking kalooban. Kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi naman yung sinasabi ito dahil malakas siya eh. Kundi alam niya kanyang kahinaan, pero sa kabila ng kanyang kahinaan, nakita niya ang lakas ng Diyos sa kanyang buhay. At pinapatotoo niya sa kabila ng siya'y mahina na pagtatagumpayan niya ang kanyang kahinaan. Kaya hindi ka pwedeng, ang ipagmamalaki mo, yung kahinaan mo na hanggang ngayon, kahinaan mo pa rin. Sabi mo nga sa katabi mo, magtagumpay ka sa iyong kahinaan. Because we have to identify ourselves. Kailangan ma-identify natin. Ito yung marka natin eh. Ito yung brand natin eh. Ma-identify natin ang ating sarili. Parang nung unang panahon tinatatakan bilang alipin. Ngayon, as an Apostle Paul, identified himself as a slave of Christ. Pag may tatak sila noon, nung unang panahon, alipin ka. May tatak ka na ba ng pagiging alipin ni Kristo? Tanong mo yung katabi mo, may tatak ka na ba ng pagiging alipin ni Kristo? Sino na nasusunod sa buhay mo? Totoo, madalas tayo pa rin na nasusunod sa sarili natin buhay. Tayo nagpapasya kung anong gusto nating gawin. Malaya ho nating gawin yan. Pero bilang alipin ni Kristo, kailangan mapailalim tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Apostol Pablo sa Philemon chapter 1, verse 1, Paul, a prisoner for Christ Jesus. Alam niyo po ba na sinulat niya ito? No? Kay Philemon na isang batang pastor, sinulat ho niya ito, talagang siya'y bilanggo. Nasa bilangguan ho siya. Pero hindi niya tinignan ang kanyang sarili. Bilanggo ng mga Romano, bilanggo ng tao, kundi siya'y bilanggo ni Kristo Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, bilanggo tayo ni Kristo. Ibig sabihin, dapat wala tayong magawa na hindi kalooban ng Diyos. Amen ba? Bilanggo tayo ni Kristo. Tayo ay walang tunay na kalayaan sa sarili natin. Ano kayo? Ang totoong malaya ay nagpaalipin kay Kristo. Sabi niyo sa katabi mo, ang totoong malaya ay nagpaalipin kay Kristo. Marami kasing, ayoko ma-born again, ayoko maglingkod kay Lord dahil wala na akong oras sa buhay ko. Ayoko munang maglingkod ng todo kasi parang gusto ko pang gawin yung mga gusto ko pang gawin sa buhay ko. Para iniisip mo, pag naglingkod ka, hindi ka na malaya. Pero katotohanan, ang tunay na malaya ay alipin kay Kristo. At maiintindihan mo lamang yung tunay na kahulugan ng mga salitang iyon pag naranasan mong magpaalipin kay Kristo. Naintindihan niyo yun? Kasi parang,
Ang hirap intindihin, malaya pero alipin ni Kristo. Kasi akala natin ang tunay na kalayaan, gawin mo yung gusto mong gawin. Magpasya ka kung anong gusto mong gawin. Kung anong gusto mong itahak sa buhay mo, gawin mo. Pero hindi po yun ang tunay na malaya. Ang tunay na malaya, nasusunod ang kalooban ng Diyos sa atin. Paano? Sa ating paglilingkod, pagsunod kay Kristo, listen to me church, para kay Apostol Pablo, ang marka niya ay suffering. Ang marka ni Apostol Pablo sa paglilingkod, pagiging tunay na anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, ay suffering. Kaya nga inaaya niya maging si Apostol, Pastor Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Sabi niya, join me with in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Sabi niya, sumama kayo sa akin sa mga pagtitiis tulad ng isang mabuting sundalo ni Kristo. Minsan magtitiis lang tayo dahil mainit yung lugar natin sa pagsamba, ayaw na natin. Pagtitiis lang natin, pupunta tayo ng church, hindi pa tayo kumakain ng almusal. Pagtitiis na ba yun? Di ba? Na parang tatayo ka dyan, lalabas ka, hindi ka magpapatuloy sa pagsamba dahil nagugutom ka. Pagtitiis na ba yun? Anong pagtitiis natin kay Lord? Na masasabing tayo nga ay lingkod ng Diyos at tagasunod ng Panginoon. Pastor, para lang yata sa inyo mga pastor yan. Hindi, sa lahat ng tagasunod ni Kristo. If you want to follow me, sabi ng Panginoong Hesus, you have to pick up your cross daily. Ano yung pagpipick up ng cross na yun? Talagang may pagtitis na gagawin sa'yo. May pagtitis kang gagawin kay Kristo. Nanya kayo? Lalaitin ka ng ibang tao dahil born again ka. Pagtatawanan ka ng iba dahil tagasunod ka ni Lord. Ngayon, mag-post ka sa social media tungkol sa iyong pananampalataya at may pag-atake sa mga iba. Halimbawa, yung mga LGBT, talaga namang aatakihin ka. Kung ano-ano sasabihin sa'yo. Buong buhay mo, lalaitin na talaga. Pero kasama yun, sabi sa katabi mo, kasama yun. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. May paglaban natin ng katotohanan. Ipagtanggol natin ng church. Amen ba? Parang wala akong kausap ngayon All believers should bear some evidence of their faithfulness to Christ Jesus as mark. Dapat lahat ng Kristiyano magtaglay ng ebidensya. Halimbawa, ngayong uso ang hulihan. No? Lalo kapag ka-curfew na, nagkakaroon ng hulihan. Kami po, galing kami ng isang outing. Pag uwi ho namin, alas 11 ng gabi, kami ay hinuli ng mga pulis dahil curfew na, no? So nag-check silang lahat. Napansin ho, napakadami namin dahil galing nga kami sa outing. So sa madaling salita, kami ay pinag-fine. No? Dahil nga po na doon sa IATF, kahit naman ang katotohanan, lahat ng kasama namin ay isang pamilya lang ho kami. Isang bahay lang kami. No? Pero anyway, talagang uso ngayon ng hulihan. Halimbawa, nahuli ka. Kami talaga nahuli dahil sa kasong curfew. Tapos nahuli kami dahil yung isang sasakyan, dapat ilan lang pala laman. Nag-fine ho kami. Kasi may patotoong talagang nakalabag. Pero tayo po, kapag ikaw ba'y nahuli at ang kaso mo ay pagiging Kristiyano, anong ebidensyang magsasabing guilty ka? Hello? Tanong mo katabi mo, guilty ka ba talaga sa pagiging Kristiyano mo? Because sa bawat pagtitiis ng iyong pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, ay tinatanggap mo ang marka ng pagiging alipin at tagasunod ni Kristo. Talaga sabi mo sa katabi mo, Christian suffering ay talagang kasama yan. Talagang hindi mo pwedeng isang tabihan. Huwag mong gawin ang pagiging Kristiyano ay pagpapayaman. Oo, gusto ng Diyos, yumaman tayo. Nandiyan kayo? Ang iba iniisip pag Kristiyano, kailangan masagana ang buhay. Gusto ni Lord yan, oo. Pero ano po ba? Bago mangyari yan, meron ka munang dapat tiisin sa pagsunod mo kay Lord. Hindi automatic ang blessing. Kung ang hinihingi mo lamang ay blessing, pero hindi ka muna dadaan sa suffering, kakamali ka, kapatid.
Ang katotohanan, listen to me, mas masarap ang may tiisin alang-alang kay Kristo kaysa may kasaganaan na wala naman si Kristo. Naintindihan niyo yun? Christian suppers, as we wait for Jesus to return, kasama yan. Sabi mo sa katabi mo, kasama yan. Habang hinihintay natin ang Panginoong Yesus, ito lang nagsisimula na tayo. Di ba? Nakalak na ang gate. Di ba? Bawal kang malilate ngayon kasi pag nalate ka, sarado ng gate, di ka makakapasok. Yung bang ikay gigising na maaga para makapunta ng church ng maaga, pagtitis na ba yun? Talagang may kasamang pagtitiis habang hinihintay natin ang katotohanan. Listen to me, church. Pabigat pa yan ng pabigat. Sabi mo nga sa katabi mo, bibigat pa yan. Totoo itong nangyayari sa atin ngayon, may persecution, pinahihinto ang pagsamba, no? Yung mayroong kaba na baka magkaroon ng hulihan. Ay, mga kapatid, wala pa yan. Introduction pa lang yan. Habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ano naman dapat natin gawin? Sabi mo sa katabi mo, lalong magpakatatag. Ang totoo, listen to me, suffering ay magpapatunay kung sino ang tupa sa kambing. Kanya kayo? Yung pagdadanas natin ng mga pagtitiis alang-alang kay Kristo. Dalawa pong klaseng pagtitiis, mga kapatid, ha? May pagtitiis alang-alang kay Kristo, huwag kang magkakamali doon. Doon sa pagtitiis na dahil sa ginawa mong kamalian. Kasi may pagtitiis din dahil sa maling nagawa mo. Yung iba, nagtitis ako ngayon. Kasi may 3 kong anak sa batang edad ko. Hindi pagtitiis yun, may mali kang pagpapasang nagawa. Nagtitis ako ngayon kasi wala akong maipakain sa aking mga anak. Buti sana kung lahat ibinigay mo para sa gawain ni Lord. Hindi, kasi hindi ka nagtatrabaho. Asa sabi mo, Lord, tinitis ko ito. Hindi, mayroong available na trabaho. Hindi pagtitis kay Lord yun. Naintindihan nyo? Merong pagtitiis kay Kristo, pero meron namang consequence because of our disobedience. Consequence of wrong decisions. Huwag tayong magkakamali sa dalawang bagay na yon. Ano ngayon ang pagtitiis alang-alang kay Kristo? Ito yung mga bagay na wala kang kinalaman. Ito yung mga pag-uusig dahil sa pagsunod mo kay Lord. Tanya kayo? Yung sa kabila na ikaw ay naglilingkod kay Lord, talaga naman maapoy sa paglilingkod, sasabihin sa iyo ng mga magulang mo, mula ngayon, dahil nagtutuloy-tuloy ka sa church na yan, hindi na kita anak. Yun ang mga pagtitiis. Simba ka ng simbayan, lingkod ka ng lingkod. Maghiwalay na tayo. Yun yung mga pagtitiis. Nanya kayo? Sa kabila ng ikay nagiging mabuting asawa sa kanya, nagsisilbi sa kanya, pero ang tinitira niya sa iyo ay yung paglilingkod mo. Pagpunta mo ng church, yun ang pagtitiis. Pero yung pag-uwi mo, papagalitan ka, galing ka na naman church, ito, Lord, pagtitiis. Hindi. Hindi kasi naguhugas ng pinggan. Hindi pagtitiis yun. Hello? 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Kabi-kabila, ito yung mga paglilingkod kay Lord na totoo eh. At alam niyo po, maiintindihan lamang ito, yung mga salitang ito na binitawan niya po sa Pablo sa mga tunay na naglilingkod. Totoong naging tagasunod ni Kristo. Sabi niya, kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin. Ngunit di kami nalulupig. Totoo ang mga tunay na naglilingkod kay Lord. Kabi-kabila paghihirap niyan. No? Talagang pati pera ibibigay para lang makapaglingkod kay Lord. Pero sabi niyon, hindi kami nalulupig. Kung minsa'y nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Taglay niya yung markang yon. Hello? Taglay niya, saan man, ano man ang pagdaanan niyang pagtitiis, taglay niya yon. Amen ba? Hindi ito'y may bitbit ka ng Bible, born again na. Hindi yun eh.
taglay sa katawan. Ano na yung pagtotoo mo sa iyong buhay, Kristiyano? Na meron kang tiniis alang-alang kay Kristo. Lagi namin taglay sa aming katawan ng kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kasi doon lalo nahayag sa ating kahinaan, sa ating mga pagtitiis, mga pagsubok na ma-overcome, lalong naluluwalhati ang Diyos sapagkat nakikita nilang napagtagumpayan mo. Hello? Nakikita sa kabilang inaatake ka, may tunay kang kagalakan. Para bagang walang-wala kung titignan, pero nagpapayaman ka sa iba. Naintindihan niyo yun? Walang-wala ka talaga titignan, wala ka naman talagang kayamanan. Pero kung magpayaman ka sa iba, bakit ano yung pagpapayaman mo? Hindi dahil nagmumudmud ka ng pera kundi nagpapayaman ka sa mga bagay na mga espiritual. At nagbabago ang kanilang isipan, ang kanilang buhay dahil sa iyong pangangaral, dahil sa iyong patotoo. Hello? Amen ba? Taglay namin sa aming katawan yung markang iyon. Suffering, napakahalaga yan. Bakit? It will equip us for our ministry. Pag walang suffering, hindi ka mahanda sa ministry. Listen to me, sabi nga ni Bishop Ramos, ang paglilingkod, pagiging tunay na Kristiyano, hindi ito cloud9. Yung binigay ko kanina, cloud9 na chocolate. Pero ang paglilingkod kay Lord, hindi po yan yung pasarapan sa buhay. Oo, gusto ng Diyos ibigay yan. Pero paano kung hindi ka pa handa sa bagay na yon? Hello? Huwag ho tayo magkamali, mga kapatid, din kayo lahat sa akin, na kapag ikay Kristiyano, para bagang ang Diyos ay genie. Na kapag kiniskis mo yung lampara, kung ano mang hingin mo sa Kanya, ibibigay niya. Hindi po ganun ang Diyos natin. Hindi po siya isang genie. Bagkus papayagan niyang may pagdadaanan ka na pagtitiis sa paglilingkod mo kay Lord. Sa kabilang wala kang pera, magpapatuloy ka kay Lord. Sa kabilang may sakit karamdaman ka, pero nandiyan ka pa rin, nagwo-worship ka sa Panginoon. Sa kabila ng inuusig ka ng mga mahal mo sa buhay. Tinatanong, nasa ng iyong Diyos? Hello? Pero nakatayo ka pa rin sa iyong pananampalataya. Yun talaga. At yung suffering na yun, mag-i-equip sa'yo sa ministry. Sa Corinthians chapter 1 verse 4, English Standard Version, who comforts us in all our affliction. Siya yung nagko-comfort sa lahat ng ating affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Sabi nito, kung ano yung comfort na tinanggap mo kay Lord, ganun din naman, i-comfort mo yung iba. Bakit? Sa kabila ng may affliction, may nag-comfort sa atin. Anong ibig sabihin nun? Sa paglilingkod mo, talagang magtitis ka, pero nandiyan naman yung comfort ni Lord eh. Pagod ka galing trabaho, pero pupunta ka pa rin sa church. Wala ka pang pahinga. Nandiyan kayo? Dapat natutulog ka na lang sa kama mo habang nanonood ng Netflix, kumakain ng popcorn. Mamaya maghahapunan para matulog kinabukasan, magtatrabaho uli. Dahil kailangan para sa pamilya mo. Pero hindi, dediretso ka sa gawain ni Lord. At nandoon magtatrabaho ka pa. At minsan, hindi ka papansinin. Hindi ka bibigyan ng parangal ng tao. Minsan pagagalitan ka pa. Hello? Mamaliit pa yung ginawang mabuti. Ang tao ganun eh. Mabuti ginawa mo, mamaliin nila. Hello? Nagbigay ka ng konti, nagtumulong ka, kaya mo. Sasabihin sa'yo, konti naman. Nagbigay ka ng sobra, sasabihin sa'yo, dapat lang kasi naman, di ba? Saka lalagay. Tama? Konti lang alam nila sa buhay mo. 3 lang. Kung ikwento ka, 11, 12. Naintindihan niyo yun? Konti lang naman alam nila sa buhay mo, pero kung siraan ka, grabe. Nandiyan kayo? At lahat ng iyon, sa pagtitis mo, lalo kang nagiging matatag sa paglilingkod. Amen? Lalo kang magiging matatag. Wala kang kasama minsan. Titingting ka sa kaliwa mo kung sino pwede mong makasama doon sa gagawin mong paglilingkod. Pero wala. At papayagan ng Diyos yun. Kaya kayo? Naghahanap ka ng katuwang. Naghahanap ka ng tutulong sa'yo. Pero bakit wala naman tumutulong sa akin? Pero sige lang.
Sapagkat ang Diyos sa ating pinaglilingkuran na nakakakita ng ating paglilingkuran, siyang magagantimpala sa atin. Upang, sabi dito, sa panahong sila man ay maglingkod at nangangailangan ng comfort, makapagko-comfort ka rin sa kanila. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may pagtitis ka sa paglilingkod, tiisin mo lang. Pagtagumpayan mo, kapatid, sapagkat lalong nagiging matatag ang iyong paglilingkod kay Lord. Ang totoo, tingay lahat sa akin. Yung Kristiyanong walang tiniis sa paglilingkod, na every Sunday lang uupo, tapos ang gawain lalabas uuwi na, konting hangin lang ng buhay, konting bagyo lang, wala na. Hello? Pero yung maraming pinagdaanan na pagtitiis sa paglilingkod, hinamak, pinagtawanan, nagutom, nauhaw, nasaktan, ano man ang bagyong dumating dyan, mananatiling nakatayo yan. Sapagkat may marka na siya ng kanyang tunay na pagiging lingkod at alipin ng Panginoon. Sumunod, bakit mahalaga ang suffering? Na marka natin sa paglilingkod kay Lord. Marka na pagiging tunay na anak ng Diyos. Suffering prepares us for more glory. Kasi yung suffering na ating tinatanggap, lalo natin naluluwalhati si Lord. Kasi pag wala kang suffering, hindi ka halos kumakapit kay Lord eh. Pero pag may suffering, wow! Listen to me. The more na may suffering, the more na naluluwalhati ang Diyos sa atin. Anong sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. Ang mga bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Wow! The more na merong suffering, the more na tatawag ka kay Lord, the more naluluwalhati si Lord. May nagtanong sa Panginoong Hesus minsan sa Bible, naalala ko lang bigla, Panginoon, bakit ba yung taong yung pinanganak na bulag? Naalala niyo yung talatang yon? Bakit yung taong yan ay pinanganak na bulag? Sapagkat ang sagot ng Diyos, sa pamamagitan ng ganyang kalagayan niya, ay lalong maluluwalhati ang Diyos. Pinapayagan ng Diyos na merong tayong suffering. Kasi lalong naluluwalhati ang Panginoon. Naalala ko, nung ako ay magsimulang magpaso sa Manila, 21 years old ako, nagpastor ako sa Ligtong Rosario. 21 years old, parang titiyo mo naglalaro lang. Kung titignan talaga, parang naglalaro. Pero siyempre, bilang 21 years old na kabataan, seryoso na ako sa paglilingkod. Pero hindi, alam niyo po, minsan ganito tingin natin, dahil bata pa, hindi natin tinetake seriously yung kanyang ginagawa. Kaya sabi Apostol Pablo, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa kabataan ka. Bagkus maging patotoo ka at halimbawa sa pananalita mo, sa pag-ibig, kabanalan, na tunay kang lingkod ng Diyos. So 21 years old, parang kung titignan, bata. Talagang wala. Parang ang membro, 5. Tapos, alam ng mga nakasama ko na sa Ligtong dati, pag darating ako, yung isang membro doon, laging tulog. Pero kung mag-preach ako, alam ng Diyos yun. Kung mag-preach ako, kala mo nangungusap ako sa libo. Kung mag-preach ako, kala mo napakadami. So, nung unang mga buwan ng pagpapastor ko doon, tumanggap ako ng sobre kasi pastor share nung buwan na yon. Pagtanggap ko, nanginig yung tuhod ko. Kasi ang kapal eh. Uy, hallelujah. Sabi ko agad, saan po ang CR? Kasi ganyan naman talaga, di ba? Pag kami mga nag-abot sa'yo, saan ang CR agad? Pagpunta ko sa CR, pagbuklat ko talaga, sabi ko, Lord, ang sarap maglingkod. Talaga namang libo-libo. Sabi ko, grabe. God! Yung pala, una at huli na yon. Yun ang totoo, una at huli na yon. Hindi na nasundan yun. Ba nang huli, naghahanap ako, parang wala naman ah. Wala, pero diretso lang. Nung nagpasaro ko sa Manila, talaga naman, doon talaga, alam nyo, suffering will equip us ministry. Suffering will give glory to God. Nung nagpapastor ako sa Manila, hindi ko na
i-elaborate. Pero naranasan ko doon yung talagang paano atakihin sa paglilingkod ko. Pagtapos ko mag-preach, may mga tatawag sa akin sa opisina, Pastor, diretso ka sa opisina ko. Kala mo kung ano, pag upo ko sa opisina niya, eto mga mali mo sa preaching mo, ha? Kasi ganito, ganyan. Opo. Hindi naman pastor yon. Siya lang yung anak ng may-ari ng bahay na aming pinagdadaluhan, pinagdadausan. Ano gagawin mo? Atakihin mo yon, labanan mo, sarado agad ang church. Opo. Kung ano-ano, may mga pagkakataon, titignan ka mula ulo hanggang paa. Ikaw ba yung pastor dyan? Totoo yun. Titignan ka mula ulo hanggang paa. Lalaitin ka kung anong itsura mo. Kasi tingin niya pagiging Kristyano, wala sa, nasa itsura eh. Pag pastor, kailangan may identity ganito. Ganyan, malaki ang tiyan, mataas ko mag-tuck-in. sorry. Pero ako, papunta na ako doon eh. Oh. Pero talagang matindi. May mga time na, ito bakit nagkaroon ng JTG Manila Church na, salamat kay Lord, pinagpapala ng Panginoon, pinanganak yan through suffering. Nung nasa Bangbang ako, sinarado yung church at kung ano sinabi sa akin, baklang pastor, sa gitna ng kongregasyon, tumayo, ito si Pastor Bled, di totoong pastor yan. Huwag kayong sasama sa kanya sapagkat huling linggo na niya ngayon. Di ba? Parang, Lord. Pero yun pala, pagtapos ng paglabas namin, alam ng Diyos, ilang buwan, iyak ako ng iyak, pumayat ako, pero yung pala, through suffering, lalo kang kakapit kay Lord, and through suffering, may mangyayaring bagay na maganda sa'yo. Most of the Psalms were born in difficulty. Most of the epistles were written in prisons. Most of the greatest thoughts of the greatest thinkers of all time had to pass through the fire. Talagang dadaan ka eh. Sa pagsubok, pagtitiis, sabaka doon lalong malulugod ang Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may tinitiis ka man, tiisin mo lang. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa pagsunod mo kay Lord. Ang hirap minsan. Bigyan ko example. Dating ng sweldo mo, kulang pa talaga kung titignan mo. Talagang kulang. Bibilangin mo yung babayaran mo, tutulungan mo sa pamilya mo, mga obligasyon. Pero, Lord, kailangan ko gawin ito eh. Tanggalin yung tithes para sa'yo. Pagtitis yun. Kasi gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero tandaan mo naman nito, kapatid, sa kabila ng may pagtitiis na yon, sa una lang, mahihirapan ka. Pero doon, lalabas naman at maipapanganak ang another level ng blessing sa buhay mo. May another level na mangyayari sa iyo, kapatid. Kaya pagtiisan mo lang at pagtagumpayan. Huwag ka lang basta magtiis, kundi lumabang ka sa laban ng pananampalataya, panindigan mo ang iyong pananampalataya at paglilingkod kay Lord. Huwag kang papatinag dahil lamang sa pagsubok. Church, huwag kayong papatinag sa inyong pananampalataya. Ako nakikiusap sa inyo mga kapatid, huwag kayong papatinag sa inyong pananampalataya. Huwag kayong papasway dahil lamang sa tukso ng mundo, dahil lamang naaakit ang iyong mata. Hello? Dahil lamang sa bukso ng inyong damdamin. At isasalang-alang nyo ang iyong pananampalataya. No! Mas higit ang inyong pananampalataya kesa sa anumang bagay na meron sa mundong ito. Hello? Sapagkat sa kabila ng lahat ng yan at ikay nagtagumpay, ang Diyos na iyong pinaglingkuran, ang sabi ng Biblia, ang siyang magpuputong sa'yo ng gantimpala ng pagtatagumpay. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Hindi ko na po tatapusin to. Actually, meron pa po kung ilang mga slide dito. Mahigit pa yata 20. But the Lord just lead me right now. Huwag ho nating maliin na ang brand ng pagiging Kristiyano ay sa pananamit. Sa itsura ng muka. Sa paraan ng pagsasalita. Hindi po yun ang brand natin. Ang tunay na brand natin, ang Diyos sa buhay natin, yung ating paglilingkod na may pagtitiis at sa kabila ng yon, nakukuha mo magmahal sa tao,
Nakukuha mong tumulong sa iba. Nakukuha mong magpalakas sa iba. Ikaw hinang-hina na. Pero dahil lingkod ka ng Diyos eh. Dahil ikaw ay alipin ni Kristo. Sige lang, magpapalakas ka pa rin sa iba. At pag tumatayo ka sa ganung level ng yung pagsunod sa Diyos, yung mga suffering na yon, lalong nalulugod ang Diyos sa ating buhay. That is the mark, branding of Jesus Christ. Tayong lahat ay tumayo.